Okay, fine. Let's start muna with our very inspirational words for today. Mula sa wise words ng ating guest for today, I have no worries. At kung sa show ikaw ay nagabak, don't worry. Dito sa Inspaction, ikaw ay pak na pak! At dahil pak na pak ang episode natin ngayon, today's Inspaction is brought to you by Absolute. Thank you, Absolute. This is your Inspector with a precious heart, Precious Paula Nicole, and welcome to Inspaction! Every week, makakasama natin ang eliminated queens ng Drag Race Philippines Season 3. And this week, isa na naman sa mga pinakamahusay, pinakamalupit na drag queen ang nagpaalam na. Isa lang naman siya sa aking mga pamangkin. Heist! Let's all welcome the fierce, the fearless, and the ferocious, the queen of the jungle, from the bright house of Ding 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 Ding, Zimba Ding! Hello, Zimba Ding! Hello, hello, hello! Maraming munang salamat sa pagpunta sa aming Inspaction set. Welcome! Gusto ko munang malaman, kamusta ka na, Zimba? Super happy ako, tita, honestly. As in, yung lungkot ko, dun lang siya sa filming. Okay. Pagkalabas ko, happy ako. Kinuwento ko sa Kilawang Break, sa pamilya ko na ako, mga ganito nangyari, pero happy ako. Happy ako nung kinukwento ko siya, as in, hindi ako bitter at all. Nung napanood ko yung sa The Intervention, naiyak ako sa moment, pero happy ako sa naging resulta. Happy ako sa naging reception ng tao, and happy ako kasi andito ako. Kung hindi ako na-eliminate, wala ako dito sa Inspaction. Gaga ka, pati yung top 4, dapat hindi kita, para ano? Para may something naman special sa eliminator. Top 4 kasi may invite pa rin tayo. Kita ko ng top 4. Kaso hindi ka nag-top 4. Charing! Isa sa mga pinaka-heartbreaking na elimination ay yung elimination mo. Kasi nga, isang kembot na lang. Girl! Nasa top 4 ka na sana. Ano naman ang pakiramdam mo after nung lip-sync niya ni Tita Baby? Nung after filming Tita, nalungkot talaga ako. As in, ang tagal ko dun sa stage. Ayoko umalis. May tubo pa ako dito. Para saan ba kasi yung tubo na yan? Ang dami nagtatanong, bakit ka may tubo sa ulo, te? Para yun yung Bluetooth mo, Tita. Ay, yung Bluetooth niya. Diba? May Bluetooth ka din sa Dragon mo last time eh. Kaya para... pa kay Scarlett? Oo. Kasi pinapatong lang yung naka-upload. Yes, para tipid sa space. So, ano yung nangyayari? Kasi wala na kami, wala kami sa filming. Agad-agad bang in-announce agad na natanggal ka? Oo. Mabilis agad? Mabilis agad. It was like after... Oo. Totoo, mabilis nga. Mabilis na. Hindi pa ata tapos yung isa pang araw, Zimba, sa siya weekend na. Ano naman yung naramdaman mo after mo mapanood yung mismong episode, yung lip sync nyo? After ko mapanood, Tita, sabi ko... Grabe yung iyak mo. As in, hindi pa nagsastart, umiiyak ka na. Ayun nga, yung weird. Kasi parang, binabagit pa lang. Hindi pa nag-lip sync. Top 4 pa lang ata. Nakita parang, sumandal ka na, tapos parang, nag-fold ka na doon sa sofa. So bakit? Bakit ganun yung naging reaction mo? Siguro malungkot ako, Tita. Dati, parang na-feel ko ulit yung feeling nung during filming. Pero hindi sa sinabi ko na, dapat ako to eh. Kasi hindi ganun yung na-feel ko, Tita. Na-feel ko siya kasi parang, isa na nga lang talaga. I mean, alam mo yung, iba yung celebration kapag pasok ka sa top 4. Iba yung celebration kapag nanalo ka. Iba yung celebration pag umalis ka kasi ayaw mo na sa competition. Totoo. Pero yung ako kasi, gusto ko siya eh. So tapos, the moment na isa na lang, so sobrang sayang na sayang. Pero again, hindi nga ako ganun kalungkot kasi my drag doesn't define naman kung ano naabot ko sa Drag Race Philippines. Tsaka, Tita, young queen.
I know. Kaka-start lang. Top 5. Kakaloka ka. 2 years in drag, ha? At nakita din kita kung kailan yung una mong performance. Kaya ako talaga, as your tita, sobrang proud ako sa'yo, Zemba. Kahit ako, to be honest, nung nalaman kong pasok ka sa Drag Race, sabi ko, bakit agad? Tinanong kita nung sabi ko, ang aga pa. Pero sabi mo, kaya mo, gusto mo, nagkaroon tayo ng moment together bago ka lumaban. So, sabi ko, sige, kasi iba rin yung alam mong gusto mo sa alam mong gusto mo lang sumali kasi feeling mo deserve ka. Ang natutuwa ako sa'yo kasi alam mong gusto mong manalo at alam mong mananalo ka. And for sure naman, marami pang mga chances dyan. Okay? Naniniwala ka ba na matatawagan ka pa for ano? Oo, tita. As in, kung paano ko na-feel yung Drag Race Philippines, ganun ko na-feel yung pang-international or All-Stars. I swear! Paano pag tumawag ang international at saka ang All-Stars ng Philippines, ano pipiliin mo? Paano kapag international? Paano pag sabi sa international after 10 years pa? Kasi nakapili ka na. Pag-hintayin mo pa ba? Hindi, tita. Kung ano yun nandiyan, i-grab na natin yan. Tama. So, Zemba, ano naman ang mga natutunan mo sa pagsali mo sa Drag Race? Hindi required ang sobrang daming experience para maging qualified ka sa something na gusto mong mapuntahan, tita. Madami, hindi kailangan ng 20 years, 50 years. Pero hindi sa in-invalidate ko yung sobrang haba ng mga experience. Ang sinasabi ko is, hindi siya yung requirement para maging qualified ka para ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mo. Agree. Ako, tita, 1.4 months lang ako nung experience ko sa Drag Race. 1.4 months. So imagine, tapos parang ayun yung bragging rights ko sa sarili ko na ito lang experience ko, tapos nakamit ko yung ganito. Ibig sabihin, sana ma-inspire yung tao sa akin. Sana ma-inspire yung young queens. Mga baby queens. Yun ang pinaka-target ko, tita. So parang nung na-achieve ko yung top 5, okay. May napatunayan ako sa edad ko. May napatunayan ako sa mga gusto kong ma-market, ma-target. So, happy ako, tita, sa resulta. Pasabog! Zembading! Dito na tayo sa hard-hitting question. Ano naman ang masasabi mo na tinatawag ka nilang Nepo Baby? OMG! Anong reaction mo? Kasi nga bilang drag daughter ka daw ni Brigading at kasama ka raw sa family ng Divine Divas. Anong masasabi mo daw? Honestly, derogatory kasi yung Nepo Baby na term eh. So, hindi ko siya dapat kiniklaim. Kasi pag kiniklaim ko siya, parang sinasabi kong mali na yung mga na-achieve ko. Kasi ito nga, because of this. What I want to claim is, part ako ng Divine Legacy. Hinulungan ako ng Divine Divas. Sinulungan ako ni Mama Briggs. Kung hindi dahil sa kanila, wala ako dito sa position ko now. So, siguro dun ako sa positive side kung bakit ako tinatawag na Nepo Baby. Pero dun sa negative side na-achieve mo yan kasi ganito. Yes, correct. Pero wala, yun yung binigay sa akin ni Lord. Naging blessing siya eh. Hindi siya yung parang, eto, dahil lang dito. Hindi. Naging blessing kayo ni Lord sa akin, kaya ako nakukuha yung mga bagay-bagay. So, I love the fact na part ako ng Divine Divas. Oo naman. Saka di mo, girl, ano ka ba? Pagkakataon naman, destiny na yung nagbigay sa'yo. So, bakit mo naman tatanggihan, diba? Kwento mo naman, paano ka naging drag queen? Saan ba nag-start yung idea na yan? Ayun na nga, tita. Well, since tita, very religious yung family ko, very Christian. So, wala akong gay friends, wala akong circle na puro gay. Restricted pa para makipagkaibigan sa... Totoo? Restricted? Bakit? Medyo hindi tolerate na ano. I don't know. Hindi ko naman sisisi though. Sila ate, sila kuya. Pero, yun yung kinalakihan ko. Tapos, as in, naging senior high school ako, tita, naging college. Tapos parang napapanood ko lang yung RuPaul's Drag Race. Tapos sabi ko sa sarili ko, oh my God, yung ginagawa nila, ito yung exactly na kaya kong gawin. Pero hindi ko kaya yung magpaganda kasi nga hindi yun yung kanalakihan ko, yung magpaganda, magpa-makeup sa church. Pero parang nung nag-work na ako sa college, tita, nakilala ko yung OM ko, si Kuya Buknoy, shoutout to you, Kuya EJ Gonzalez. Nag-apply ako sa engagement team, sa team ko dun sa Task Us. Tapos nagbanggit, parang yung nag-interview siya sa akin, sabi niya sa akin, so, ano mga hobby mo? Sabi ko, manood po ng mga drag race, RuPaul's Drag Race. So, sabi niya, talaga fan ka ng drag race? Yes. May kilala ka ba dito? Wala po. Pero parang minamumukhaan ako nakamukha ni Aura sa isang palabas. Kasi ang naalala ko nun, yung blood ni Mama Briggs. Yun. Tapos sabi ko, si Brigading, sabi ko, hindi ako familiar, pero let me see the photo, parang gano'n. Tapos pinakita niya sa akin dito, sabi ko, na-realize ko, drag queen po ba siya? Kasi mas nauna kong nakilala si Brigading sa Blood kaysa sa maging drag queen. So parang nung sinabi niya sa akin na may ganito, sabi niya, tita, sige, papakilala ko si Brigading. Hindi niya na ako tinanggap sa work. Hindi kayo Buknoy, pinakilala niyo na ako. Ako kay Brigading. Ang lala kasi parang,
kung gaano ko kagusto yung pagiging drag queen tita, gano'n ko kagusto mapunta dun sa team niya. Dun sa team niya. Tapos sabi ko, nireject niya ako, pero that rejection leads me to redirection, tita. I know. So kung tinanggap ako doon, hindi siguro ako superstar now. Pero since hindi ako tinanggap, na-redirect ako kay Brigading, tapos nakilala ko ni Brigading sa June Pride sa Task Us, and then sabi niya sa akin, gusto mo maging drag queen? O sige, mag-quit ka dito sa work na to. Ganun niya kasi sinabi sa akin, mag-quit ka dito sa work na to, maging full-time drag queen ka, tapos kukunin kita. Ni minsan ba pinagsisihan mo yung decision mo na nag-quit ka sa Taskas? Hindi, tita. Hindi talaga. I swear. Ayun nga yung maganda, tita, kasi hindi sa akin binigay ni Lord na yung pag ganun-ganun. Pag ganun talaga, tita, yung blessing sa akin Task Us, work, Brigading, drag race agad. At nagrampa ka din. Nagrampa din. Diba? Nagkarampa din. Pero gusto ko muna malaman, sino una mong napanood na drag race queen? Na nag-inspire sa'yo? Si Shea Coulee, tita. Shea Coulee, girl! Uy, ang bait-bait nun. Na-meet mo na siya dito sa Yes. Maraming beses Oh na. my God. Hi, Shea! Okay, Zimbading, paano ka napunta sa branding mo na Queen of the Jungle? Bago ako maging drag queen, wala sa isip ko yung Queen of the Jungle na yan. Pero I love Prince. Lagi akong na pagkakamalan, natatanong kung black ba ako, kung lahi akong African. Kasi nga yung hair ko afro. So dahil may hair akong afro, wala akong tinatanong. So parang bet ko yung kultura ng African. Pero hindi ko sila ginagaya, hindi ko sila anything. Pero I just appreciate them. Ngayon na nakilala ko si Vinyas Deluxe, yung first day namin nakilala ko kayo ni Tita Vinyas, sabi niya sa akin, ang ganda na hair mo, afro-afro, parang kang si Simba sa Lion King. Dahil dyan ang pangalan mo na si Simba. Naalala ko yan. Ayun, hindi. Tapos pinangalan niya ako, sabi ko, tinanong muna ako ni mga bricks kung gusto mo ba yun? Sabi ko, gusto ko naman siya ba? Tapos sabi pa pala, Simba. Hanggang sa nag-connect na lang, tapos eventually, parang na-embody ko na rin yung pagiging king of the jungle, tapos queen of the jungle ni Simba. Dahil naging queen of the jungle ka, meron kaming surprise sa'yo. Tatakbo ko. At ngayon din mismo sa inspection, patutunayan natin kung talagang queen of the jungle ka. Oh my God! Okay? Okay, pasok na po natin yung bisita natin. Meron po kaming dalang bayawak for my friend si Joey. Nagyan po kami ng mga animals. Kasi nga, queen of the jungle yung guest ko. So, hindi pwedeng, walang mga animals. Sige nga, sabihin mo rin sa camera, I have no worries. I have no worries. Talaga? Ready na? Okay? Tito. Okay. Pikit ka muna. Ayan na! Ayan! Okay, pakilagay na dito. Okay, pikit ka muna. Ayan. Okay, go, lagyan ka na. Tita, wag mo sa harap ko, Dahan-dahan, ha? kasi Tita, baka wag sa harap maano, ko! Hindi, baka maano, ha? Shit! Ang bigat, puta ka. Ayun, Oh my God! Uy, natatakot ako! Oh my God! Sabi mo, I have no worries. Oh my God! Joke lang yan, Zimbading. Hindi ko na magagawin sa'yo. Siguro soon, sa ibang araw. Kalokohan gusto tayo meron. Ano ang feeling mo nung nanalo ka sa lip sync contest ni Venus Deluxe na Bunganga Battle Royale? Alam mo, tita, nung nanalo ako doon, actually, hindi pa nanalo. Sabi ko, pag sumali ako dito, sobrang laki ng chance ko makapasok sa Season 3. Kasi ini-aim ko na talaga yung Season 3. So parang, since ini-aim ko siya, dapat lahat ng gagawin ko within this year, papunta doon. Kailangan hindi pwedeng gusto ko to, tapos petiks-petiks naman. Hindi ako experience. Walang experience. So sabi ko parang need ko ng mga credentials na magiging qualified ako para sa Season 3. So doing BBR, winning BBR, ginawa ko siyang rason para makapunta sa Drag Race Philippines. Parang stepping stone. Yes, tita. As in... Parang kasama na sa audition tape, sa credentials. Yes, tita. Tama. Hindi lang siya parang sasali ako kasi gusto ko ng 100K, gusto ko... Sinalihan ko siya, tita, para makapasok ako ng Drag Race Philippines Season 3. Sabog. Sa tingin mo nakatulong yon yung pagkapanalo sa BBR? Yes, tita. 7-week competition siya eh. Parang Drag Race Parang din. Drag Race din siya. Mas mahaba pa sa Drag Race. Oo nga. Tsaka nag-judge ako noon, episode 1 ba? Episode 1. In fairness, nung nakita ko siyang nag-compete, sabi ko, laban na laban tong baklang to. May gusto talaga siyang patunayan. At talagang, gusto niya talaga angkinin yung yung sinasabi na siya yung first daughter ni Brigading. Gusto niya patunayan, deserve ko tong spot na to. Sa tingin mo, sapat pa yung experience mo sa BBR para maging ready ka sa Drag Race? Hindi sapat, tita, yung experience ko sa BBR. But nakatulong siya kasi
ang nagpasapat sa akin is yung advices ni Mama Briggs. Yung exposure ni Mama Briggs sa akin sa drag scene. Yung mga tips na binibigay niya sa akin, yung mga pa-makeup session, pa-acting session, lahat ng lessons, lahat ng teachings niya, yun ang nagpasapat sa akin para maging part of Drag Race with You. No, sabi ka naman pala, Ding. Ano naman yung mga support na ibinigay sa'yo ng House of Ding sa paghahanda mo sa DRP? Unang-una, financially. Oo nga. Ay, na pinaka-controversy sa akin eh. Nauling na pag-awayin niyo pa. Babe, I cannot afford Drag Race. But then with the help of Mama Briggs, and yung supporters ni Mama Briggs, napagtagumpayan ko ang Drag Race. Financial lang, walang mga moral support from Kevin, from Ay, hindi, Bomba, parang ano na from siya eh. Felicia. Default na siya. Init na Tinulungan siya niyo kayo sa... kumain ng costumes, mga ganon. Lalo si Tatay Kevin. Ah. Tatay Kevin, Mama Briggs, financial, ideas, everything. Wait, naalala ko. Kasi nagpa-prepare ka, sabi namin, parang mas nanay na si Kevin. So, si Nanay Kevin ang tawag. Naalala mo? Bakit kasi Nanay Kevin lang yung tawag mo kay Kevin? Kasi nag-South Africa, drag con si Mama Briggs. Oo, nag-drag con kami. So, alam namin, kamusta na yung preparation ng Zimba? Ganyan. Tapos mas stress si Kevin. Ito nga, hindi na ako makatulog. Sabi niya, bakit ka makatulog? Ikaw ba lalaban? Bukod kay Mama Briggs mo, sino mang inspiration mo ng mga drag queens? Bukod kay Shay, kay Briggs, sino-sino pa mga nilalook up mo na gusto mong makita soon? Hindi particular na drag queen, tite. Pero mga artists, sila. Sino-sino? Kasi nung lumaki ako sa church namin, di ba lumaki ako sa church? Tapos ang lagi ko, syempre, pag growing up ka sa church, ang nilook up mo, hindi yung mga pop star, hindi yung mga superstar. Ang nilook up mo, mga pastor. Okay. Mga youth leader. Ate ko. Ano lang ako, nagulat lang ako. Ganun siya, tita. As in, ang cute kasi, ang nilook up ko noon, nakita ko si ate, ganito siya mag-preach, ganito siya kumanta sa church, ganito siya. Oh my God, I wanna be them. Like, I wanna be my ate na kung paano siya magaling mag-perform sa church, kung gaano siya magaling magsalita, kung gaano siya kagaling mag-command ng tao. Tapos sabi ko, ay hindi ako pwede maging si ate, hindi ako pwede maging si pastor o si ganyan. Kasi unang-una muna bading ako, tapos hindi siya perfect for me. So sabi ko, I can command stage, I can sing, I can dance kapag drag queen ako. And that's similar to what they're doing. Hindi siya malayo na ganito yung genre. Parehas silang nasa stage, parehas silang may power, parehas silang nagde-deliver, parehas silang nag-i-inspire. So, inspired ako kay ate. Ate mo talaga si ate. Okay, since nabagit mo si ate, ang gusto ko malaman, para kanino ba ang laban mo sa drag? Bago ako mapunta sa mundo ng drag, nakilala ko si Mama Briggs, si ate nagpapagamot ng cancer. Tapos, habang nagpapagamot siya, secret lang yung pag-assist ko kay Mama Briggs. Secret lang yung peak nung season 1. Yung exposure ko doon, sabi ko, kasi nag-work ako nun sa task kasi. Pag tinatanong nila, saan ka punta? Kasi yung work ko, offline lang sa bahay. So, saan ka punta? Mag-a-assist po ako ng artista. Kapag sinabi mo sa magulang mo na may assist kang artista, pleasure nila yun na, go yan, artista pala. Hindi nila alam na drag queen yung artista. So, secret ganyan. Hanggang sa nagpapagamot si ate, tapos nawala si ate. Naging coping mechanism ko yung drag. As in, siya yung naging sandalan ko na, okay, andito si Mama Briggs. Biglang, alam mo yung tita, yung biglang minawala sa parte ng buhay mo. Pero may dumagdag. Ang galing ganun nag-work ang buhay. Tapos, bago mag-drag race, tita, sabi ko, si Papa kasi nagkasakit. Nagkaroon ng BBR, yung pinanalo ko sa BBR, pinampagamot ko kay Papa. Sabi ko, okay, di pa gumaling si Papa. Kailangan ko ng drag race. Okay. Pag nanalo ko ng drag race, mas magpapagamot si Papa. Kaso nawala si Papa. Ano lang, tito, kasi during preparation, nakalamay si Papa habang ini-interview ko ng psychiatrist. So sabi ko, oh my God, ito ang drag race, ito para sa kanya. So kung nawala siya, ba't pa ako magda-drag race? Kasi yung tita nagsabi ko kila kuya na, kuya, ayoko hindi ko tutuloy yung drag race. Andyan, nagpa-prepare na. Sabi nila, paano naman si Mama, be? Paano ka naman? Parang sinabi mo na kagad na si Papa lang yung buhay mo. So parang, nabuhayan ako, tita. Tapos, ayun, pinagpatuloy ko yung drag race. Umabot sa top 5. Tapos sa isip ko, oo nga, hindi nagtatapos yung buhay kapag minawalang tao na parte ng buhay mo. Kasi buhay mo yan eh. Tapos tuloy-tuloy lang siya, tita. So, oo, naalala ko nung nawala yung papa mo, pinuntahan ka namin sa House of Ding. Kasi worried nga ako, sabi ko, oh my gosh, kawawa si Zimba. Kasi
na-feel ko na rin siya before, nawalan ako ng magulang. Ang natutuwa ako is, lumaban ka. Kasi ako nung time na nangyari yan sa akin, parang feeling ko hindi ko yata kakayanin. It took me like 2 years bago ako naka-move on and then nakalaban ulit. So, ang galing, nabibilib ako sa'yo. Ang galing mo. Fearless ka nga at ang tapang-tapang mo pala talaga. Okay, nung nakita mo yung mga makakalaban mo sa episode 1, na-pressure ka ba? Yung totoo. Kasi nung sabi mo yung, no. Parang nung no ka, parang na-feel mo na meron pala eh. So, nung nakita yung mga queens sa episode 1, kanino mo na-feel yung, kalaban ko to. Tita pang pang 8. Hindi ko nakita si Maxi and si Tita Bench. Nung hindi ko pa sumunod ba si Maxi at si Bench sa'yo? Pang third to the last okay. ako. Nung hindi ko pa sila nakita, kaya ko. Ano si Angel, si Kiana, Angel, si Tita J-Queen, Baby, Tita Baby, Mix. si Mix. Oh, so thank you Lord. Oo, kaya ko to, tita. Pero di ba alam mo naman, alam nyo na, alam mo kung sino-sino, di ba? May mga Nakikita mo rumors. naman. So, nung nakita mo na yung dalawa, ano na na-feel mo? Honestly, tita, kilala ko kasi sarili ko eh. Nag-sound man akong dilulo, pero kilala ko kasi yung sarili ko na I can do things, I can do this and that. Alam kong may kakompetition ako, tita, kasi competition naman talaga yun nung una. Pero hindi sila nagiging dahilan para mapanghinaan ako. Nagiging dahilan ko sila para mas maging malakas Lumaban. ako. So, sino nga? Si Maxi, tita. Yeah. Maxi talaga? Maxi talaga yun. Bilang baguhang drag queen, ano naman ang meron ka para makipagsabayan sa mga established queen? For me, tita, yung fresh take ko sa drag. So, sinasabi mong haggard na si Tita Baby? Charot! Hindi. Actually, magaling din kasi, ang gagaling kasi nila kasi ang nangyari, tita, ang kinikater na ng tao ngayon, yung bago eh. Ang nangyari ngayon, yung matagal yung nag-a-adjust. Actually. Sila yung nag-a-adjust ngayon. Okay. Sila yung papunta ngayon sa amin. So parang kami ngayon yung standard. Ganun na nga nangyari, tita, sa generation now. So yun pala yun. So parang kung ano yung in-offer mo as a young queen, yan yung dapat habulin ngayon ng mga dating. Kaya pa nag-Ariana Grande na ako last. Di ba? Exactly. Exactly. Yung mga young queens hindi na nag-Tina Turner. Yung mga dati na nag-Tina Turner, sila na yung mga nag-Ariana Grande. Garte. So, gusto ko malaman, meron ka bang strategy sa pagpasok mo sa workroom? Ako, tita, kasi as a person, lagi ako may facade na, okay, first tayo. Dati to, tita. Pero sa drag race. Patingin, sample. Kunyari, malapit ka na patawagin, ready ka na. Kunyari ako si Mama Lani. Okay, ready ka na, Zimba. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Hi, Tita P. Lost. Ganun, tita. Kasi dati, even yung pagpunta ko sa mga fairs. Actually, naalala mo yung inaano kita lagi. Nung bago pa lang siya sa amin sa Divine Family, sabi ko, ba't kasi English ka ng English? Kurutin ko yung buhok mo. Ginagano ko siya lagi. Kasi lagi ko siyang, ginagawa mo dito. Kasi takot ko siya, hindi ko masasabi, binubuli. Parang, natutuwa kasi ako sa kanya, yung presence niya, parang, nadidistract ako ng very light, pero nabibigyan ako ng energy, extra energy. Tapos talagang sabi ko, hindi pwedeng hindi ko siya, hindi ko papansinin. Kailangan matandaan niya ako. Alam mo, parang, ako nagsabi sa'yo, kamukha mo si Will Madasa. Yes! Oo, nakita ko siya. Sabi ko, Will Madasa. As in, naaalala ko talaga lahat yung presence ni Zimba Ding. Tapos parang nung una nga, nung sabi niya mag-a-apply siya as drag, sabi ko parang, bakit? Pero oo nga naman. Kaya naman pala. Kasi ito naman, tingnan niyo naman ang naging produkto ng kanyang may team na plano kay Brigading. Charing! Okay, sa episode 1, naipakita mo sa iyo ang hometown realness runway mo na tala. Di ba? Ang ganda-ganda ng story na yon. At ako, Diyos ko, first episode pa lang, bumuhos na ang luha sa The Intervention. Naalala ko yon. Gaano kahalaga na ma-share mo ang story na ito? Yun yung purpose ko, tita, kung bakit ako sumali. Bakit ko kailangan sumali sa Drag Race Philippines. Unang-una na dun, tita, yung kailangan kong pakita yung talent ko, kung sino si Zimba Ding, mag-start siya ng opportunity sa akin as a young queen. Pero higit doon, kasi namumuhay ako dati, tita, sa projection, sa pagiging pretentious, sa pagiging pagpapretend na, okay, ganito, ganito ako, ganyan to ako. Kasi super insecure ko sa... Wait lang, can you please elaborate? Paano siya naging pretentious? Like, sa mga friends mo ba, medyo naglalay ka? Yes, tita. Kasi ang nangyari sa akin, super insecure ko kasi yung tao sa family background. Hindi man sa itsura ko, pero
sa family background ko, tita, very insecure ako na may ganito kaming history. So, sabi ko, once na mapakilala ko to sa mundo, parang, oh my God, they're gonna know my name, they're gonna know my story. Hindi ko na kailangan matakot na kapag nagkaroon ako ng bagong kaibigan, ganito yung pamilya ko. Kasi, ito na yung share ko sa tao. So, parang super free na mag-set siya ng freedom sa akin. So, once na mapakilala ko si mama, si papa ko, yung history ko, para siyang nagpakilala ko sa buong mundo. Hindi lang bagong friends, hindi lang sa okay, friends ulit tayo, ganito si mama. Tapos pag nakilala nila, okay, alis na naman kasi biglang natatakot, nahihiya. Ganun kasi tita nangyari sa akin growing up. So itong main stage na to, sobrang importante niya sa akin. Sabi ko sa Drag Race, kahit anong category ang bigay niyo sa akin, malalabas ko yung story na to. Win category, papasok ko yung ketong dyan. Kahit anong category yung tita, ilalabas ko talaga yung history. And congrats dahil na-share mo ang kwento mo at nag-top ka sa episode 1 pa lang. Pero mo naman yon. Top 1 agad, ibig sabihin na parang naitatak mo agad yung pangalan mo. Totoo yan. Na-redeem mo agad ang House of Ding. Super viral ang baddie song mo na hindi ko pa rin sinasayaw hanggang ngayon. As in, yung mga magagaling sumayaw sa TikTok, sa Instagram, nakikita ko. Grabe, may nagmimix na ng mga DJs na narinig na sa ibang bansa, yung baddie. Gaano ka-proud? Bragging rights siya, tita eh. Alala eh. Kasi TikTok challenge siya. Eh, yun yung mga favorite kong ginagawa ng pandemic. Sayaw-sayaw. Tapos, yun yung mga fantasy ng bading eh. Bumuo ng kanta na isasayaw ng tao. True. Noon pa lang, tita, gusto ko na mag-trending. As in, pangarap ko mag-trending talaga. Ganun ang bading noon. As in, gusto ko mag-viral kasi bading na bata eh. So, nung na-achieve ko siya, tita, sabi ko, oh my God, ang galing. Pero pala akong talent sa pagkanta. Hindi man sa pagbirit. Pero pwede maging pop star. True. Tapos, pwede siyang viral talaga eh. So happy. Sa lahat sa episode, sa season nyo, no, ikaw yung pinaka-trending. At talaga namang nakuha mo yung challenge. Ikaw talaga ang nag-deliver at winner! Pasabog! Zimba, extremes ang pinakita mo sa show. Extremes. Paladasal ka sa main show. Pero shady ka naman daw sa Untucked at sa mga queens. Pwede bang explain sa amin yun? Okay, unang-una, okay. I may be very prayerful, but I'm not trying to be holy. Hindi ako nagpapaka-holy, tita. And also, hindi... Kasi baka mahuli ka. Charing. I may be trying to live in a Christian way, in practice. Pero tita, meron pa rin tao pa rin ako. Agree. Nagkakasala ako. May free will tayo, tita. And unang-una, nasa reality show ako, tita. Kailangan mo ng airtime. Kailangan ko ng airtime. Kailangan mo ng storyline. Baka may after tanggalin na nila ako kasi napakabait ko, ganyan lang. Tsaka ang nakakaano dun, tita, hindi ko siya pinipilit na maging shady. Parang, ang saya niya nga kasi ganun ako as a person, pero hindi naman ako nagpapaka masama. Tsaka I'm not trying to be bad, I'm not trying to be a bad guy there talaga. Pero yung song mo, baddie. Medyo nalalayo. Hindi na nag-a-align yung bagay-bagay. Feeling ko rin kasi parang may tulong dyan yung nanay mo eh. Oo. Medyo sabi niya, nak, mag-pastor ka. Hindi. Wala. I'm just true to myself. You're just staring it? I'm just not, yes. Ginawa. I'm just staring so yung episode na nagsistare ka ng pot, alam mo, natawa ako kasi, ginagawa rin ako kasi, ginawa rin namin yun. At ikaw ang unang-unang I know, right? Hello! Ikaw daw yung episode 1, no? Alala. Diba? So nakita ko, ay shit, pamangkin ko nga siya. Konting fun lang for me, di ba? Parang masyado naman talagang seryoso. Parang ang boring pag walang masyado nangyayari sa workroom, di ba? So ako naman, na-enjoy ko yun, to be honest. Nainis ako very light, pero natuwa ako kasi parang, ay, at least, naglalaro siya, hindi siniseryoso yung bagay-bagay sa loob. And yun naman, di ba, sabi niya, maganda yun na huwag ka masyadong seryoso. Lagi niya inuulit yun, di ba? Kaya yun, kung meron mang nainis kay Zimba, go, mainis kayo. Ang dami. Mainis kayo. Sabi nila, after daw nila umiyak sa main stage, nainis daw sila sa akin sa Anta. Ako natawa ako talaga. Iiyak ka doon, tapos biglang dito magdidimo-demonyohan ka. Pasabog yun! Work! Diba? Dalawang side, agad ng pagkatawi, pinakita mo. Correct! And I love that. Correct. Love that for you, babe. Okay, let's talk about some of the episodes. Ano talagang reaction mo na nag-top si Maxi sa hosting challenge nyo at ikaw ay naging safe? Okay, ito wala akong say sa pagiging winner pa nga eh. Ang say ko is, ganun ba kalayo yung diferensya na ginawa namin ni Max? Like,
winner siya, tapos Nasa safe bottom lang. ka ba nun? Safe lang. Safe. Okay. Safe lang yung ano, hindi man lang at least top. Parang ganun niya ba ako binuhat na buhat. Like even sa looks. So parang sabi ko, ba hindi mo nang binigay na at least top sa akin. Parang winner siya, kung top ako, super happy ko nun, tita. Watching the episode, sa tingin Watching mo, the episode, sabi ko, tita, hindi ko pa nakikita yung edit, baka nga, ibinuhat lang talaga ako ni Maxi. Baka nga, siya naman talaga yung pinaka-clear. Kasi hindi mo naman nakikita yung Hindi ko naman performance nakita. niya. Pero after makita ko, tita, hindi na-justify na safe lang ako doon. For me, in my opinion, yes. I love me doing well in that hosting talaga. So tingin mo unfair? Sino ano nun? Sino judge nun? Si Mel. Si Ate Mel. Tapos ang ganda pa na sinabi niya sa amin dalawa. Pero syempre kailangan talaga mag-meet kasi marami kayong kakompetensya eh. Diba? So, at least safe ka sa episode na yon. Pero kasi, that's like third time. So parang ano siya, very breathing din. Yun nga, tita. Kaya ako nainis kasi it's very like safe treatment. Parang, pero top ka nung top ka nung episode 1 naman. Wow. Diba? Sumunod na safe. Ano yun? Siyempre hindi ba safe. Ano mo kanta? Okay, may type ako. Punta naman tayo sa Snatch Game. Nag-matter ba na sinabi ko sa'yo kamukha mo si Wilma Dasset? At yun ang ginawa mo sa Snatch Game? Ano lang? Nag-matter ba yun? Narinig mo sa akin? Or narinig mo sa amin na kamukha mo si Wilma Dasset, pero hindi ka mag-Snatch Game ng si Wilma Dasset? Since pinlant mo yung seed, tita, nakamukha ko. Hindi ko na pinaplant! Ba't ako sinisisi nyo? Hoy! Kamukha mo kasi talaga siya. Yun nga, kung na-imply nyo na noon pa, tapos ang dami na nagsasabi, sa'yo pa nanggaling unang-una. Di sabi ko, okay, give naman ata nila sa akin. Okay. Sabi ko parang, ang ginawa ko kasi, mag-go na ako sa easier path and way. Doon ako sa, kung ang pangit nun, kung hindi na nga ako, kung wali na nga ako, di ko pa kuha yung mukha. So, might as well, at least kuha ko na lang yung mukha. Meron ka bang pinagsisihan na nagmamadasan ka? Hindi meron na. Pinagsisihan mo talaga. If ever mapanood to ni Miss Wilma Dasent, ano bang gusto mong message sa kanya? Sabi niya nga, napanood na lang niya. Napanood na ka na niya? Oo daw. Nakausap mo na? Sabi, dapat daw nagpa-tutor daw ako sa kanya dapat. Sabi niya sa akin. Malay mo, diba? Susi na yun para ma-meet mo talaga siya in person. Ito sinayaw sana namin. Pakisayaw, Miss Wilma, yung siya sa body. So, pero nag-sorry na ako doon. Agree, oo. At saka alam ko, Bicolana rin si Miss Wilma Dasent eh. Kung hindi ka mag-Wilma Dasent, sinong option B mo? Ayun na nga, tita. Best nga yung option A ko talaga to, tita. Okay. Option B ko talaga si Wilma. Ang option A ko si Lilia Contapay. Yung matandang white hair. Di sana ka ko dun si Kamatayan. Si babae sa Ballet Drive. Sayang. Yung pinrint ng face ng Drag Race, si Lilia, kasi nga siya na yung option A ko. Nagpapalit pa ako na, pwede pa pakiprint si Wilma. Bakit? Bakit ka nagpalit? Same day? Doon na siya sa Dahil, ano na-feel mo ba? Hindi mo siya kayang panindigan? Ganun? Bigla. Kasi nag-breakdown ako, tita, kasi hindi ko kaya gawin yung mukha niya. Parang ang sa akin kasi, unang-unang muna, at least dapat kamukha. Parang mali ata. Dapat talaga muna. Ang daming nanalo ng Snatch Game na hindi ka mukha, Yun nga, tita Yun nga. As in talagang character. Tsaka kailangan mo talagang maging funny bago maging kamukha. Yun din yung mga natutunan ko lately. So, sayang naman. So, kapag mag-all-stars ka, sinong iyaano mo? I-Snatch Game mo? Sila Contapay. Meron ka bang ipipisil? Wala pa ba? Wala pa. Pero I'm going international kasi, tita. So, kung mag-international man ako, I feel like I wanna do what I did sa BBR. Sino nga ba yung Michael Jackson? Michael and Janet. Biglang naging Janet Jackson na Michael Jackson. May gumawa na nun twice na nagkaroon ng Janet Jackson sa Drag Race. Pero if local all-stars, sino ang pwede mong gawin? I feel ko si Blackjack. Blackjack? Oo, ako ay isang model. Diba? Iconic din yun si Blackjack. Actually, binigay din yan sa akin Tito EJ. Oh my God, nasabi ko rin yan sa'yo dati yan. Nung tayo magkasama tayo. Oh my God, may lahat na namang icon na kamukha, sino? Si Blackjack. Isa na siya sa naman ako. Nasabi ko na sa'yo yun dati. Gagawa ko na naman. Pero mali makatulong, di ba? Isa sa mga pinaka-memorable moments mo sa show ay ang Rusical episode na kung saan ikaw ay Maxi Winner Challenge. Ano naman ang feeling mo noon from Mini to Maxi Challenge winner ka? Tinuhog mo ng isang episode. But tita, I was just told that I don't deserve the top spot. Sa Rusical? Don't worry. Sinabi nila yun sa amin. Sinabi niya kay Didi. Dalawa yan. Talaga? Sinabi niya ba?
Alam mo, it happened. May tao talagang hindi agree. Totoo talaga yung sa isang room, sa 10 tao na kasama, may 2 o 1 dyan hindi ka gusto. And feeling ko normal siya. So, ano mo na yun, i-erase mo na sila kasi wala naman sila makukuha sa 80K. 100K, girl. What's the 100K? Ano pakiramdam mo na yun? Kasi narindi mo yung ano yun ah? From bottom. From Snatch Game. From bottom. From bottom, tapos to top, dalang bonggang top. Ano yung na-feel mo na? Alala. Tita, feel ko hindi siya binigay hindi siya yung parang, sige, munti ka na matanggal, ipapanalo na kita. Hindi siya ginanon eh. Ginalingan ko unang-una, ang ganda ng damit ko, tita. Ginalingan ko sa mini challenge para makuha ko yung magandang maxi challenge. Yes. So parang nag-start ako na, okay, galing ako sa bottom last week. Kailangan ko ng magandang energy, this workroom. Ang ganda ko dun sa mini challenge namin. Ano ba yun? Yung hayop ka! Acting challenge, yung ganun ka. Parang practice na pala siya para sa musical. Yes! No? Tapos, win din ako dun, tita. So, parang hindi siya yung, si Zimba nanalo para ba makuha niya yung Elfa ba moment? Hindi. Ginalingan ko sa mini, nag-align sa akin yung episode 6. Ginalingan ko sa mini kasi nga, galing ako nung kailangan ko rin yung sarili ko. Tapos sinabi niya sa akin, girl, it's a make or break kung kukunin mo sa Elfa ba. Kasi lead role siya. Sabi ko, nag-bottom na ako last week. Kung magpapaka-safe ako ngayon, pangit ng ganung way. Sabi ko, kung matatanggal ako ngayon, edi dapat bongga na yung makuha ko para full experience na. Nanalo ko, tita. So. Yes. Kung nabash ka, nabash din kasi rin ako. Naalala ko lang, nasa grab ako nun, pumapatol ako. So parang, ang unfair kasi pamangkin daw kita. Ipinagtanggol daw kita, nagsumbong ka daw sa akin. Sabi ko sa kanya, girl, bumuo ka ng drag family, mag-audition ka sa Drag Race. Si panalo mo, mag-guest judge ka, isali mo yung pamangkin mo para ma-feel mo yung nararamdaman ko. Hindi naman yun ganun, di ba? Nagkataon lang. Nung in-announce ba na mag-judge ako sa inyo, na-announce ba ni Mama Pao yun? Hindi na-announce. So, hindi nyo alam na darating ako nung episode nyo. So surprise pala yun. Nakita niyo ako sa stage. Wow! Pasabog. Gusto ko alam ko na, parang January pa lang, alam ko na. At alam mo kung ano pag-judge. Yes! Bago pa lang. So, excited nga ako nun. And hindi mo naman ako din-disappoint. So, I'm so proud of you. Congratulations. Masasabi mo ba na favorite episode mo ang pag-makeover mo kay Mami Tel? Yes, tita. Kahit hindi ako nag-win doon, pero that's my favorite. Siya yung isa sa dahilan kung ba't ako nasa Drag Race. Siya yung kwento ko ng episode 1. Ngayon nandito na siya. Oh my God, sobrang grabe. Ano pang kailangan ko dito? Ano pang gagawin ko dito? Sobrang kompleto siya, tita. Tapos nakapag-share pa siya nung kung ano yung nafe-feel niya dati. Nasabi niya pa sa akin. Na-confirm niya pa talaga sa mundo na kinakaya talaga ako ng nipple-nipple dati. Oh my God. So, parang hindi siya magumukhang ginagamit ng ata ni Zimba yung leprosy story niya, ng nanay niya. Unang-una, hindi siya yung first-hand experience. So, pwedeng ginagamit lang ni Zimba tong story niya para makuha yung simpansya ng tao. Hindi. Kasi andun na si mama, kitang-kita nyo na. So, parang sobrang laking achievement. At isa pa doon, tita, unang-una si mama naiiya siya sa sarili niya. So, para makita niya sarili niya sa TV at makita ng tao yung sarili niya sa TV, ibig sabihin, yung freedom na naramdaman niya din after that. In-expect mo ba na siya yung dadating? Noong nakita ko dito na nagpapasukan, huling-huli kasi si mama sa akin. Noong nakita ko na nagpapasukan yung parents, sabi ko, si Papa to. Si Papa! Ayop ka! Ayop ka! Nakaloka ka! Kasi di ba, pinibigyan kasi tayo ng options eh. Di ba, kung sino pwede natin papuntahin sa loob. Si mami mo nilagay mo rin. Si mama Saka talaga sino nilagay. isa? Dalawa, di ba? Si Papa. Totoo nga. Oo. Kaso di na umabot si Papa. Sayang. Pero for sure napapanood kayo. No? Please welcome! Let's Papa. go! Ketchup, Papa Ketchup. Sino naman ang queen na pinaka naging close mo sa loob? Yung totoong close, yung walang halong echos. Before coming in sa Drag Race, tita, close ko si Yudi Pota. Doon sa loob, Paano kayo naging close? Bago mag-audition, tita, or drag, pumunta akong Bacolod. Tapos, nakabanding namin si Yudi, kasi taga Bacolod si Yudi Pota. Tapos, wala nakabanding ko siya doon. Doon lang banding namin, pero parang nakabuo kami ng connection. Kasi she's that type of person na gusto kong maging friends. Ganun yung gusto kong maging friends. Kasi? Gusto ko yung yung bitchy-bitchy energy. Tapos maganda-gandahan, fashion, pero hindi ganun ka-loud. Pero ang na-surprise ako kasi naging close ko si Angel. Totoo? Ikwento mo naman sa amin ngayon yung naging
fight ninyo ni Mix doon sa, I believe damit yun ni Yudi Pota. Di ba? Tama ba ako? Damit ni Yudi Pota yun. So ano ba talagang nangyari? Ano tita kasi good morning eh. Alam mo yung, it's another day in the workroom. Okay. Alam mo tita, yung gumising ka lang sa umaga doon, sobrang hirap na. Agree. Kasi pagod na pagod ka tita, tapos gumising ka lang doon, parang ang hirap niya na. Maliligo ka pa, magpapaganda ka. So the moment na nagpaganda ako kasi, okay, good energy dapat to. Ang hirap nun. Ang hirap nga nun, tita, na. Kaya napagod ka, magpaganda. Kasi call time nila 8 a.m., 2 a.m. pala, nagpapaganda na si Simba Ding. So pagpasok ng work, puwet na Puwet siya. na puwet. Charing. Ano nangyari? Pero ayun nga, tita, unang-una, ang hirap magpaganda sa umaga. Parang pipiliin mo siya eh. It's a choice kung magpapaganda ka ba or hayaan mo. Pero kailangan. Kasi may camera. Hindi yan, rolling yan, tita. So, yan, ganyan. Tapos hindi naman ako yung nagsabi na, ito yung damit ko. Guys, tanungin niyo ako. Sinabi mo na ni Kiana eh. Sabi ni Kiana, ang ganda naman ng damit mo, sis. Lagi ba sa edit yun? Hindi? Yeah, ayun. Yun yung nag-start. Okay. Sabi ko, binigyan niya ako ng airtime. O sige, Okay. pakilala ko na. Pumatol ka lang. Pakilala ko na, hi, gusto mo malaman ko saan galing tong dress na to. Hindi, at wala kaming pake. Sino ba ginasabi ni Mix? Dito. Bakit naman ako? Kahit ako tanungin mo ako sa bahay mo sa ako sabi, gusto mo malaman ko kayo ito? Hindi, wala akong Tita, ano ba naman? Yun yung sasagot ko. Kasi ang hirap magpaganda sa umaga. Good morning, ano ka? tita. Okay. So, ano na nag-reaction? Biruin mo na ang laseng, wag lang ang bagong gising. Na hirap magpaganda. Na nagpaganda at puyat. At bagong ligo. Basa ka hair ko noon. Tapos yung ko pa, ang hirap mabasa. Oo. So, ang hirap. na-feel ko yung pagod. Shit. Sorry. Tapos ayun, alam niyo, may mga nagsasabi kasi tita, ang pinaka doon, yung pikon daw ako. Okay. Yung pikon daw ako. Parang ganun nga yung nalagay sa Totoo, yun ngayon na. ano daw doon, parang ako daw nag-start, yung you can afford such thing. Tapos kapag binalik naman sa akin, hindi ko daw mabanter. Sabi ko, ang pinaka nag-trigger naman talaga yung wala kami pake, yung pinaka first response niya eh. So sabi ko, tapos yung banter ko na, Tatawa. oo, kasi you can afford such thing, babe. Yung banter ko na yun, parang dapat hindi na siya mapunta doon sa biglang hindi ko na afford naman yung mga damit ko. So parang, ano ba, gusto mong palalain yung conversation. I just wanna share my dress na galing kay Yudi Pota. Tapos bukod pa dun, tita, usaping pera na siya. Like, dapat di na siya on-cam na Kasi nga, totoo yung sinabi ni Mick. Sabi niya sa akin, off-cam, nabanggit niya na yun sa akin. Pero, pauwi na yun ng hotel. So, wala kaming time to converse about the outfit. Parang, banter lang siya, tapos alis na. Pero since andun na tayo sa camera, andito na tayo, may time na tayo, rolling, go, give ko sa'yo. Mag-away tayo ngayon. Kung babalikan mo yung time na yun, meron ka bang gustong baguhin na lang sana? Or alam mo yun, sana hindi na nangyari? Or love mo yung moment na yun? Alam mo, tita, ang dami ko na kasing basher, episode 1 pa lang ito papunta. Tapos parang nung sabi ko, mapapanood nila yung away namin ni Mix. Di mababash na naman ako. Sabi ko, hindi mababash na ito si Mix sa pagiging elitista, hindi mababash sa pagiging privilege. Ako ang mababash na ito kasi mukhang pikon ako sa Yes. Pero sabi ko, hindi ko mabagawin yung tita kasi part yun ng experience ko sa Drag Race. Ang init nun eh. Tita, totoong emosyon yun. Hindi ko siya inartista, hindi ko siya pineke kasi rolling. Ako, I love it. Nagpintig talaga ako. Yes. Ano siya? Ang spicy nung unang-unang niya. Pero walang nangyaring ganun. Kulang na Mainit ulo lang. Favorite ko na lang. Tsaka super random niya, tita. Hindi siya yung from last week. Since ganito yung last week, hindi. Dun, on the spot, away. Dapat new fight in the workroom. Hindi New fight in the workroom. Pero kasi napikon ka. So, talo. Pikon ay laging talo. Ako, I love it. I love that. Trending yun, girl. Okay, ano naman ang feeling mo na yung golden balloon napunta kay Kiana? Ang lala ng tita. Na-hurt ka talaga? Hurt ako noon. Sinabi ko sa kanila yun. Kasi unang-una, ako yung kilala ng tatlo. Yung close. Close ko si Angel. Si Maxi close, si Mama Briggs, kilala rin ako bago pumasok. Si Tito Baby, nakakasama ko sa The Intervention. Ito si Kiana, dito nilang competition lang competitor pa. Alam mo, hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi mo naiintindihan. Hindi naman, naiintindihan ko na siya. Kasi ang ganda ng point nila na kailangan ng representation, queen. provincial queen. Parang, ang galing ni Maxi actually.
Kay Max yung idea yung mag-ano kay Talaga? Kiara. Publicity. Kasi parang alam ko, sa akin talaga boto ni Angel tita. Kaso napunta pa rin kay Kiana. Napunta pa rin. Kasi nga, na-persuade ni Max. Ako naman, maganda rin naman talaga yung naging point nila. I agree to that. Ayan, may nag-CR. Dalhin mo naman ako sa lip sync niya ni Tita, baby. Ng isa pang araw. Oh my God. Ano ang nafe-feel mo nun? Tita, bago ako sumalang doon, hindi ko iniisip na mag-bottom 2 ako. Totoo? At kung mag-bottom 2 man ako, hindi ako takot mag-lip sync. Kasi sabi ko, unang-una pag nag-bottom ako, carry ko mag-lip sync. At pag nag-lip sync ako, sabi ko, hindi ako matatanggal. It's either matanggal si Tita Baby or ipasok kami lahat ng 5. Ganun na sa isip ko, Tita. So, yan, top 4, top 5 na. Top 5, sabi ko, top 5 to. Ang ganda ng top 5 na to. Doon nag-lip sync ka, ano ba yung gusto mong story na ipakita talaga nung performance mo? Okay, Tita, ito sana maganda to. Kasi sabi ko, kailangan ko mag-prepare. Ang pinaka-main story talaga ng Tita, kasi napakilala ko na si Pape. Ang gusto ko ng story nun is yung kung paano ko na-hurt kay ate. Yung pagkamatay ni ate. Si ate kasi, namatay siya because of cancer. So sabi ko, kailangan ko mag-set ng libingan dito. Tapos ang pinaka-gag ko talaga dun, Tita, is, kasi since namatay siya sa cancer, gugupitin ko yung real hair ko. Yung kaso, bawal ang scissor sa stage kasi dangerous. Bawal ba yun? Hindi ako pinayagan. Razor na lang sana. Pero gusto ko sana, Tita, alam mo, di ba kasi pag cancer yung gupit, tapos isang malaking, ganun gusto kong i-offer instead of flowers, kaso di ako pinayagan kasi dangerous daw sa Hindi mo naisip yung razor sana? Kaya tatanong kasi. O kaya ano lang, pang-ayit lang. Tagal na. Tumadaan. Isa pang araw. Ano ba ibig sabihin? Isang araw, pwede kasi nagugupit yung hair ko. Ganon. So para kay ate yun. Para kay ate siya, Tita, kung yung isa pang araw na yun. Pati kay Papa na rin. Pero ayun. Grabe nakakaiyak yun. As in, grabe yung luha nun sa divine intervention. As in, sobrang sakit niyan tignan na kailangan may matanggal. Tapos yung pinaghandugan mo ng kanta. Siyempre, alam na kasi, alam namin Alam namin yung pinagdadaan mo. So, ako yun, nagpo-break na kayo yung boses ko. Kasi alam ko, kapag nabigay yun sa'yo, sobrang laking, ang ganda ng meaning agad sa'yo ng song. At alam ko may embody mo yun, di ba? Ano naman sa tingin mo ang best mong naipakita sa Drag Race Philippines? At ano ang mga favorite moments mo sa loob? Unang-una, best na napakita ko sa Drag Race Philippines is merong branding yung na-produce na anak ni Mama Vince. Kasi, totoo! anyone na pumasok sa part ng House of Ding, ayun ang tatanungin talaga. Totoo. Ang corny niya na, Tita, na ayun ang pinaka-hinahanap ngayon sa House of Ding. Parang hindi mo siya tatanungin sa ibang queens. Pero pag pasok ka sa House of Ding, anong branding mo? Ganun na. Nakadikit din sa pangalan niya, Ding. Branding. So dapat magkaroon ng anak si Bricky Ding na brand ang pangalan. Oo, para branding. Pag tanong na, branding na pangalan na Oo. Diba? So yun, yung napatunayan mo na may branding ka, ano pa? Na qualified ang young queen to be part of Drag Race Philippines kahit anong experience yan. Hindi yan sa patagalan. And qualified ang young queen and pwedeng mag-represent ng young queen ang Philippine drag. Yeah. Hindi yan patagalan, patandaan. Kaya ng young queen. Bakit may inulit-ulit mo yung patandaan na yan? Tangina mo. Okay, maraming nananalong young queen si Crystal Versace, si Aquaria, diba? Siguro sa Philippines nang hindi pa siya masyadong kasi ang gagaling standard. Kasi sobrang gagaling na ano magagawa na? Di ba? Naging trending yung posting niyo ni Lux Noir London. Kailan lang yun? Parang 2 weeks ago, no? 1 week ago. Nung lip sync Lollapalooza. Explain mo naman kung sino talaga ang inspiration mo dun sa outfit mo na yun. Kasi parang nakita ko may ganun din si Kiwi. Hindi nga lang si Lux Noir London, Tita, ang nag-tweet eh. Si Miss Frisalicious din. Nag-pot-steer din siya na, let's end this debate once and for all. We're inspired Zimba Ding. So, parang gusto niya mang pot-steer pa na sabi ko. Alam mo Hindi ko na nga na-reply si Laxana para giving you the benefit of ganyan. Kaso, ang dami nila, pinagtatagdan nila ako. Sabi ko, sige, alamin ko, para makuha yung clout. Oo, inspired. So, hindi talaga. Kasi Tagalog naman tayo, hindi mo may Pero kasi, Tita, yung damit na yun, galing siya sa drugstore.
drugstore ni Tisoy. Tisoy. Shoutout ko kay Tisoy. Ay, Tisoy Drugstore. At kinonfirm ko sa kanya. So, doon Sabi nga. niya naman, inspired talaga. Ah. Shoutout din kay Mama Jan, dahil kanya yung tita. John Fideliaga. Ang lala kasi, alam mo yung gusto ko na makisakay sa clout ng mga icons internationally. Kaso, originally, hindi naman una talaga sa akin yung outfit. Kay Mama Jan Fideliaga yun. Pinairam niya sa akin since wala naman na siya. Uy, thank you naman kay Mama John. Ang nice Super naman. nice. Congeniality siya for me. Sa tingin mo ba, lahat ng gusto mong maipakita, inipakita mo sa show? Yes, tita. Really? Super. Wala akong tita, yung... Hindi mo napakita yung nota mo. Mama Mama mo Brig. nagpakita eh. Tita, no paglabas ko, sabi ko, nabigay ko lahat. Ito. Buhos na buhos. Tapos wala rin yung, shit, di ko to napakita yung side kong to. As in, ang galing, as in, all out, tita. As in, itong, walang naitago. Meron pang sumobre na, Ano yung sumobra? ito pala, away pala si Zimba. Shady pala si Zimba. Ganun ka rin ba sa House of Ding? Ginagawa mo rin yun sa dalawa? Kay Bomba at kay Felicia? Pinag-aaway mo rin ba sila, mga gano'n? In kapatid way. In, parang as ate. Mas ate, hindi mas mag-pat-steer ng tita. Pero parang palaaway din ka talaga si Felicia. Si Felicia ang palaaway. Ako, Drag Race, lagat kayo kay Felicia. Kung gusto God, talaga ng Felicia pat-steer, ng away. Ay, naku, Correct. Felicia din. Kilala rin siya. Alam, Tita B can vouch for her. Oo. Drag Race PH. Hindi lang to be, to be a Ru girl. Hindi lang to be a Drag Race girl eh. To be part of the iconic season. Hindi siya parang, tita, ang hirap maging magaling sa isang competition. Pero ang saya na yung buong competition magaling. Hindi lang yung isa yung, ito lang magaling dyan eh. True. Lahat magaling. So, buhat na buhat kami, tita. As in, pag sinabi season 3 of Drag Race Philippines, hindi man kilala yung pangalan mo, basta part ka ng Drag Race. Alam na magaling ka. Wait, fairness, kilala kayo lahat. Napag-usapan Grabe naman nga eh. yung episode ko nga with Versex and You, di mo 100K views na. So I believe magaling yung nag-cast sa inyo this season. It's the casting. Sino kaya At nakaka-pressure sa season 4. Correct. Nakakaloka. Kay good luck sa inyo talaga. Gusto ko malaman bakit hindi ka pa in love. Oh my God, that's so cute. Nakaka-artist na yung tanong na yan. Ba't Diba? ganyan? Gusto ko yung ganyan. Yes! Bakit? Hindi ko NBSB ako, tita. Napaka-hopeless romantic ko nga eh. Since galing ako sa very religious family, tapos nung buhay pa si ate and si papa, very kasi ako, hindi tolerated, hindi ganun ka-accepted, restricted sa ganito. So parang hindi ko siya ma-experience na ma-in love. Hindi ko ma-experience na kumausap ng lalaki or kung bading man. Hindi ko nga, unang-una, hindi ko ma-distinguish kung lalaki ba at bading yung tao. Kung straight or bakla? Kung straight or bading. Wala kang gaydar? Wala akong gaydar. Ganun naapektuhan yung pananaw ko na nung environment ko noon. So parang, paano ako mag-start nito ng lalaki? Pero tita, oh my God, isa sa pinaka look forward ko now as a youth, as an adult. As a superstar ka na din. Superstar yung ma-in love. Oh my God, tita, parang ang sarap yung sa feeling. Gusto ko na siya maranasan. Gusto mo lang madiligan? Oh my God. Hindi ko naman masyadong ina-aim yung dilig, pero gusto ko talaga muna, tita, ma-in love. Totoo. Bago madiligan. Wala pa bang nagpaparamdam? Walang cheesy. Buksan mo kasing spam mo. Minsan nandun. Hindi ko din nilabit ng Malay prayerful. mo, ano ka ba? Pero like, I wanna feel it, tita. As in, super, gusto ko arte. Tsura. Reset. Pero super gustong-gusto ko sa pogi. As in, super expressive ko. Sobrang gwapo naman ito. Kasi nga, alam mo yung uhaw na uhaw pa ako dito sa ganun. Kasi di ko pa nga siya naranasan. So, sige pa to. Parang sabi ni Tita Bench, bibigyan niya ako ng ng booking pagkalabas ng Malay mo naman after nating malabas tong episode na to, magtumingin ka sa mga comments. Oh my God, pwede bang ito i-highlight natin? Ayan, pwede bang may message ka ba sa future boyfriend? Oh Ayan! Malay mo naman, di ba? my God. I-manifest natin ang sabay-sabay na madiligan ka after mapalabas tong episode na to, Tir. Ito babalitaan kita kapag nagdiligan ako. Go! To my future husband, Gogo. To my future guy, please come as soon as possible kasi medyo nag-iinit namin. Pero I just wanna experience love.
Sorry. Medyo nakikinit na me. I don't know. I just want to experience love. To love and to be loved. I just want to experience, cuddle, kissing, going to concert together, coffee dates, movie dates. Yung may support sa akin sa shows. Pero gusto ko naman malaman mo, Zimba, kahit wala pa yung love of your life, nakita naman ang divine family mo. Love na love ka namin. Ano ka ba? Hindi ka na namin pwede i-cuddle. Pag didiga ka ng didiga, literal, gusto mo yung kumukulong tubig pa eh. Baka na umiinit ka pala dyan, ha? Ganon. So yan, ako I'm excited for you. Pero ang gusto naming malaman lahat, at lalo ng future boyfriend mo, what's next for Zimbading? Oh my God, ang dami, tita. Unang-una. Mag-share ka ng isa, pwede ba? Isa. Okay. Ikaw ko si Brigid, si Bench. Mag-share ka naman ng isa, kung okay Unang-una, lang. I wanna pursue modeling career. Ayun talaga yung sabi ko, I would trade my drag life. Oh? Really? Ganun level yung pagiging gusto kong maging model. Hindi mo pwedeng pagsabayin? Ayaw mong pagsabayin? Hindi, I mean, kung bibigyan lang ako ng isa, kaya kong i-trade yung modeling lang. status ko now. Pero kung bibigyan ako ng lahat, kaya ko nga siya, tita, kaya ko nga siya pinilit ko yung Drag Race kasi siya yung magpapapunta sa akin sa gusto mo. Sa gusto ko. Masama po kung pala talaga ito si Zimba. Alam mo kung anong gusto mo. Para pag kinuha ka ng model ng Dora Rat, pagpapahit mo yung drag life mo. Alam mo, tita, yung lasong sa daga. bago mag-Drag Race audition, nag-audition ako ng Vogue. Oh, di ba? Nakita mo yung audition ko doon. Sabi ko, oh my God, hindi wala pang Drag Race audition nun. Ibig sabihin, sobrang ambitious ko na Vogue kagad. Nag-search pa lang ako, so ang dami kong in-entry. Nag-runway ka sa Manila. Oo, tapos hindi ako nakuha. Sabi ko, baka kailangan Drag Race muna. Agree. So, nag-Drag Race ako. Sabi ko, dahil nag-Drag Race na ako, mas malaki na yung chance ko makuha ng maging model. Kuya, ano ka ba? Dahil sa credentials, madali na lang yan. Ako, nag-audition nga ako sa Avon. Diyos ko, may nag-post yung Avon ng audition. Ay! Audition talaga. Brat panty talaga ako sa audition. May question and answer pa. Alam mo, for sure mapupunta at mapupunta mo and we can't wait. So, excited ako for you. Paano pag kinuha kang model ng Alcampor? Oras na para alamin natin ang mga special mong dala. Kaya naman, ready ka na ba? Ready! Kung ready ka, ano pa ba? Inspection na! Okay, ano ba ang una natin pwedeng kunin sa maleta mo, Zimbading, na pwede nating ipakita sa ating mga partners? Ano yan? Ay, ano yan? Ano to? Ay! Kamay! Gloves! But yeah, this is so special to me. Oh, ay, ang ganda. Ito yung gloves na ginamit ko dito sa Leprosy Loop. Oo nga. Ito yung gloves na ginamit ko sa Hometown Realness. Episode 1, kung saan ka nag-top. Yeah. Bakit yan ang dala-dala mo today, Zimbadin? Ano ang story behind that? Bukod sa alam na namin na dahil yun yung sa episode 1, ano pa ba yung deeper meaning yan sa'yo? For me kasi, tita, ito yung pinaka-special reason why I needed to be part of Drag Race Philippines Season 3. So parang without this, wala yung pinaka-core ng dahilan kung bakit ako nandito eh. So, sila yung nire-represent ko. I am representing the people suffering from leprosy na kung saan andito ako, na-achieve namin yung ganitong part ng life. Ibig sabihin, we can live despite the background, despite the history. So, this is such a testament na kahit ano man yung background ng history ng family mo, you can achieve in life kasi naniniwala ka sa sarili mo and I believe in myself. So, I want to inspire people. And yun yung naging inspirasyon mo para sumali sa Drag Race. I love it. Sinong gumawa nito? Kuya Ziv. Si Kuya Ziv, ang designer ko po ng aking damit. And si Patrick and si Sir Carlos. So, Ay, tatlo sila nagtulong-tulong. Yeah. Wow! Magkakaiba yung magkakaiba sila. Magkaiba yung artist ng Geode, iba yung artist ng prosthetics, iba yung artist ng poncho. Wow, it's a collaboration. Wow, good job, Zimba. And congratulations, that's isa yan sa mga pinakatumatak sa Season 3 ng Drag Race Philippines. Actually, tumatak siya dito sa Drag Race, sa category. Sa akin. Forever. Okay, our next item, yan ay Bible, New Testament. Oh my God, so cute.
Okay, so when we got there sa Drag Race Philippines, bawal ang anything. Bawal sa hotel ang anything. Bawal phone. Magazine. Bawal libro. Libro. As in anything. Pero nung nakita ka nila yung Bible ko, sabi ko, kaya kasunin niyo pa ba ako? Bawal ba tong Bible na to? Anong aral mo kuha ko dito ma-apply ko sa Drag Race? So parang pinatanong pa nung nag-cater sa amin kung ipapayagan mo ako. Pwede, yes. Sabi ko, kailangan po talaga niya kasi mag-devotion ako, ganyan. So, galing siya kay mama. As in, binigay sa akin ni mama na ingatan ko daw. Tapos, as in, ito yung nag-save sa akin sa loob. Like, wala kang, you don't have anyone to talk to listen to read. As in, walang phone, walang anything. So, imagine yung stay mo lang sa hotel, tapos ito, so... walang TV. Wala talaga, tito. Walang bintana. Walang bintana. Korosan, walang kahit ano yun? Can you imagine? Hindi talaga eh. At nagawa natin. At nagawa namin. So, thank you sa ating Bible. thank you sa ating Bible. Yes! Happy I ako yan. love it. Okay, next item. Siyempre, katumbas niyan ay ang aking cross. Ay, ang dami kong ganyan. Really? Totoo, ang dami nag-gift sa akin yun nung season 1 airing namin. As in, siguro mga nasa 5. Talaga? Oo. Ano naman ang reason bakit mo siya dala sa Drag Race? Ito yung kapag nasa-stress na tita, alam mo, hindi mo na alam gagawin mo. I may have said na I don't have worries, pero syempre, hindi mo mawala yung ma-stress ka, mauuga ka ng nangyayari. So, ayan, kapit-kapit lang. Parang siyang pillow sa akin, tita. Na bago matulog, ayan. Yes. Actually, ang cute nga, kasi bago ako matulog, tita, andyan yung paper na pinag-devotionan, Bible, cross, MP3 para sa lip sync. Yes. Tapos lamp. Ganun yung organize ko sa ano. Naalala ko si J. Queen, ang pinakita niya sa amin yung parang bag niya na parang teddy bear ba yun? Diba? Actually, nakakamiss before siya matulog. Actually, nakakamiss sa loob. Gusto mo ulit ma-lock in sa hotel? Gusto ko ulit mag-drag race, tita. Gusto ko ulit mag-drag Drag race, Hindi, ilalagay ka lang ulit sa hotel. Nang walang rason. Walang rason. Sorry. Parang 1 month ka doon. Parang rehab na, tita. Mas wala pa ako sa rehab eh. Kasi yung rehab meron kang ginagawa eh. Ayun, wala talaga. Walang activity. Drag race lang talaga, taping na lang. Galing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Correct. Thank you. Amen, amen, amen. Meron ka ba bang last na ipapakita sa amin? Ano yan? Pencil liner. Pencil liner Dahil dito ako gumaganda. Di ba sabi ko si tita, maganda ako ng good morning. Correct. So, pag tinatanong sa akin... Sabi ko ba yun? Kanina. Roll the tape. Hindi ko na sinabi yun. Sabi ko, nahihirapan ka. So, dala mo yun sa loob. Isang eyeliner lang, tayo mong makeup. Ito yung pang work day, pang workroom. So, kapag tinatanong kung ano yung bagay sa makeup mo na hindi mo kayang mawala, sa akin, ito talaga. Kasi, pwede siyang lip liner. Pwede siyang eyeliner. Pwede siyang pang kilay. So, parang ang dami niyang purpose for me. Yun lang naman yung kailangan ko eh. Ma-enhance yung lips. Tapos, fierce na. Yabang mo naman. Wilma doesn't na. True. Wilma doesn't na after this. Ang ganda. So, yan. Simula nung pumasok ka, yan na yun. Di ba, alit na nga lang eh. Ang galing. Ang maswerteng lapis. Maswerte talaga kapag maingat ka sa gamit, tita. True, agree. Hindi ako maingat. Yung hair mo, di ba, tita? Ano? Matagal na yan, sabi mo. Oo, 1 year na to, in fairness. Di ba, bagong-bago pa. Tsaka di mo napansin, kaya ako nagganito kasi nga para sa'yo to. Mukha naman, tita. Oo, Lion King, di ba? Okay, Zimba, maraming salamat sa pagdala ng mga importanteng gamit mo. Kaya naman, you are cleared! Okay, dito naman, Zimba, sa Paktok, mabilis mong sasagutin ang aking mga tanong. Bawal mag-explain, dapat sagot agad. Kaya naman, ready ka na ba? Ready! Kung ready ka na, let's do the Paktok! Fave Divine Diva. Brigading. Shit. Fave Ru Girl. Shea Collet. Fave Pop Diva. Beyonce. Piesa. River. Color. Red. Food. Laing. Runway Challenge. TikTok Challenge. Runway Hometown Realness. Fave Challenge. TikTok Challenge. Felicia Ding o Bomba Ding? Brigading. Felicia Ding o Bomba Ding? Bomba Ding. Tita Villas o Tita Precious? Tita Precious. Yes! Shit, nasagutin ako. Thank you. City or Jungle? Jungle. Tita Baby o Nepo Baby? Tita Baby. I love that. Blush on o foundation? Foundation.
Big hair or long hair? Big hair. Rusical or makeover challenge? Makeover challenge. Lion King or Wicked? Lion King. Beyonce or Lady Gaga? Beyonce. Tala o isa pang araw? Tala. Mapapaligaw o ligaw tingin? Ligaw tingin. Ready na in love or single? Ready na ba in love? John 3:16 o Proverbs 16:3? John 3:16. Elfa ba or Glinda? Alpha ba? Dagat o bundok? Bundok. Kulot o straight? Kulot. Alarma o puksaan? Puksaan. Roses or chocolates? Chocolates. Fame or love? Fame. Nanay Brigiding or Tatay Kevin? Nanay Kevin. House of Ding o House of Dong? Awesome ding. At oras na para sa ating alagbati, Zimbading, na kung saan babatiin namin mga gustong magpa-shoutout sa'yo galing sa mga comments sa ating YouTube channel. Eto na, taalogin ko na. Babatiin ko na. At banutin mo na! Hindi nyo kinuha yung malaki, ha? Tamad ko magbasa, ha? Hi, Zimba. First of all, I want to congratulate you on an incredible Drag Race patron. You have shown the world what an amazing drag queen you are and made all of us proud. Like I always say, you are and will always be a superstar. This is just the beginning. I love you. Ate Supergirl Teen. I know Ate Teen. Hi, Ate Teen. Nice, no? Okay. Ay, pikit ka para hindi ka makapili. Kala mo, kung ano na mong hawakan, yun. Okay, our next. Bayawak. Hi, Zimba. I always knew your talent will take you places ever since I saw you on the Beckenham stage last 2002. And now look at you. Look at the name you've made for yourself at your young age. I'm so happy that now so many other people can appreciate your talent and see how much of a powerhouse you actually are. I'm lucky to have been a part of the audience that got to watch you blossom into the force that you are now. From being Breeding's PA backup dancer to becoming the powerhouse performer on the main stage. Yes. Your growth is really something else. And you know what? Watching you perform with people that appreciates you so much as I do is one of my constant reminders that life can still be good. I'm not a religious person, but sometimes I find myself praying because I see, I see so much comfort in you whenever you pray and talk about the Lord. And I guess it rubbed off on me. I hope you know you're one of the people I ask God to guide whenever I do talk to Him. Oh my God. I remember asking Him, I remember asking Him for you to have a good run sa season before it started airing. And I truly believe you got that. You did that, He did that. I'm so proud of you. Never ako magsasawang mabaliw sa performance mo. Swear, kahit makailang who do you ka pa, you just know that I'm in the audience cheering for your name. I'm lucky you're the one I'm supporting. Great job, darling. You're our favorite Nepo baby, our queen of the jungle, our pala Simba, our Zimba the Bing. I love you very much. Ate Pang, thank you. Thank you, Ate Pang, pabati lang. Bakit ka naman nagkwento? Tsari, uy, nakakaiyak nga naman. Hindi ako always dito kapag you're someone's prayer. Imagine pa nagpa-pray ka nila kay Lord. Yes. Ganun ka nila kalag. So, nakaiyak Thank siya. you, Ate Pang. Napaka-heartfelt naman ang iyong mensahe. Pikit ka muna. Bayawa ka! Wala pa. Okay, pile. My dearest Zimba, words can truly express how proud I am of you right now. I've been there from the very beginning, your first competition, the day you were launched into the House of Kings. Look at you now. You fiercely represented your house and honor your drag mom in ways that are nothing short of extraordinary. It broke my heart to see how much you were hurting during your elimination, knowing how hard you fought to reach the top. But please know that you've shown the world just how incredible you are. With only a year of drag under your belt, you've climbed to the top, slayed challenges, shared your story with raw vulnerability, and all while staying true to who you are. That to me is the most inspiring part, how you've remained authentically yourself and grounded in your faith, even in the face of temptation and challenges of this industry. Despite everything you've been through, you are a strong, fearless warrior, constantly fighting for your dreams and for your family. Watching that has been nothing short of inspiring. I just want you to always remember how talented and beautiful you are, inside and out. Zimba, you're indeed a fierce, fearless, ferocious queen, and I can't wait for the rest of the world to see it too. This is only the beginning. Like they say in The Wicked, your future is unlimited, and I will be here forever, supporting and cheering you on. I love you with all my love. Ate Vanna. Si
Si Van isa sa mga devotos natin na mahilig kumanta yan, di ba? Yeah. Si theater actress, singer natin si Van. Kaya naman maraming salamat po sa mga nagpahatid ng kanila mga mensahe para kay Zimba Ding. Ito meron pa dito. Ibibigay ko sa iyo ito. Basahin mo pag-uwi mo or basahin mo pa nag-online, live ka sa IG. Yes, so, later. maraming salamat po sa nagpapahatid ng inyo pong mga alugbati. I love you all. Mwah! Okay, Zimba Ding, hindi pa tapos ang ating alugbati dahil may mga special na taong gusto kong ialugbati. Mga taong nagmamahal sa'yo. Ready ka na ba? Ready, always. Should I go kay our first? Tuloy na to. Hi, Ate Zimba. This is Felicia Ding. Ang pinakamaganda mong kapatid. Sorry. I'm so proud of you. Sarag mo sa Drag Race. Bakala top 5 ka, hindi lahat di kaya mag-top 5. I just can't wait for the world to see who Zimba Ding is. And alam kong proud na proud sa'yo si Tito, si ate mo. Lahat kami proud sa'yo. And we're all cheering for you. Bawi tayo next season. Hello, Ate Zimba. Congratulations for making it to the top 5. I am super proud sa'yo. Alam mo naman na like ko sinasabi sa'yo na sobrang pasabog ka, sobrang galing mo, and thank you so much because you represented the House of Ding well in the competition. Salamat sa Rubaj. And alam ko na super proud si Mama Brig sa'yo. Kami pangalan ni Felicia ay super proud sa journey mo. You had a good run. Even though tapos ang journey mo ngayon sa Drag Race, you really put a mark in the competition and you will forever be iconic. Salamat dahil you shared your story not just to the Philippines but most especially to the whole world. You shared a part of you that will not just mark on everybody's mind and on everybody's heart, but it will also inspire everyone. Salamat because isa ka sa mga drag queen who really stood strong sa kanilang pananampalataya. Thank you so much for sharing your love for God, your faith. Isa ako sa mga makakapagpatunay na you are really a church kid, you are very prayerful, at sobrang solid ng connection mo kay God. At hindi lang yun pakitang tao. Like, you really are connected with God. And thank you so much because you prove that even though you're a drag queen, that even though you're gay, that you can still believe in God and you still can have a communication with God. Thank you so much for that. Thank you so much for that representation. And also thank you so much for representing us baby drag queens as rookie queens. You prove to the world that even though you're just new in the scene or you're just new in the drag industry, that you can still put a mark and you can still have a long run in the competition. You also showed na everybody can reach for their dreams at hindi hadlang ang years ng experience, hindi hadlang ang taon ng age para hindi mo ma-reach ang iyong dreams. At isa ka sa mga living testament na yun. Yes. Hi Zimba, congratulations! Hey, we're so proud of you, like for all the milestones, for all the achievements, and always remember na kahit hindi mo na po yung crown, kami yung magbibigay ng corona sa'yo because you gained a family in this battle, and we're always here for you, whatever happens. Amen. We're so excited what's next for Zimba. We're so proud of you. Sobrang lakas ng run mo, Zimba. You're so young and you've achieved so much. Sobrang nakaka-proud ka. Yes, I'm so proud of you. You're so proud of you because you served your purpose. You glorify the Lord. That's about it. So that's more than even winning any crown, diba? So we're so proud of you. We love you and watch out for more, Zimba. Love you. Love you. Ano na yun? Hi, Zimba the Bing Zagarapinda. What I'm just gonna say to you is, congratulations sis, at salamat sa friendship. Alam mo yan, tayong dalawa talaga lagi nagkukulitan pag sa van. Pero, huwag kang mawala ng pag-asa, sister. Alam mo, this is just the start of something new. It feels so right to be here with you. And now, looking in your eyes, I know in my heart, started something new. I love you.
Zim bada bing da bing da bing. Hey, it's me again on my second cameo. My name is Andy Crocker. Wait lang, bago ko magsalita, mag-ano muna ako. Do. Ayan, Zimba. Ayaw. Do. Ayan. Zimba. Congrats sa journey mo. Isa rin ako sa nakaalam nung nakapasok ka, kaya ang saya-saya. Congrats. Na umabot ka ng top 5. Top 5 ba? Bongga. Congrats. Sana Bongga. Wait lang. Do. Do, re. Hindi ka man pinalad na umabot sa top 4. Diyos ko, dayang mahalaga, girl ka na. Oh my God, di ba? Yun yung mahalaga doon. Tsaka ang mahalaga, napakita mo yung branding mo, nakwento mo yung buhay mo. At tsaka, isa ka magandang representation ng Caloocan, which is where I'm also from. Ayun. Ulul, andito si Rene. Ayun. So, see you na lang sa mga gig. Pero congrats, ang galing-galing mo. Lalo na yung pinaka-bet kung ginawa mo yung yung ibon. Tsaka naipakilala mo din yung mama mo. Ay, nakaka-proud. As in, diba putang inaayo pa rin? Ayan! Yun lang. Love your hair, hope you win. Hey Zimbadi! Okay, this is your Kuya Merx from Nectar Nightclub and also one of your atlas in the ballroom scene. And I just want to say that you made us all so proud with that run in Drag Race Philippines Season 3. And you know, you've created a lot of iconic moments during the show. You know, ding, ding, yes. She's a baddie, bading, ding, ding. Hey, that's just one of many iconic moments that you have. Okay, on a serious note, sometimes things don't go our way, but it doesn't mean that we failed. Okay, I just want to tell you that. It just means that there are greater things in store. There are greater opportunities, and knowing you, I know you've been manifesting for those, and we'll just be here to manifest it for you. And I can't wait to work some more with you soon, because, you know, despite having a, relatively shorter experience than the other queens in the industry, you have proven time and time again that you are a professional, also you are a star, and you have this genuine passion in pursuing drag, and continue to inspire us and inspire a lot of people even after the show. Yun lang, and thank you. Congratulations ulit. Hi Simba! Una sa lahat, congratulations sa napakaganda mong run sa Drag Race Philippines Season 3. Grabe, parang binuhos mo lahat ng puso mo, no? Lahat ng talent, puso, and nakita ko kung paano mo minahal yung ginagawa mo, especially yung sa family resemblance with your mom. Sobrang nakakainggit kasi nagkaroon ka ng ganun kagandang moment with your mother, and yeah, I'm so proud of you, and thank you for all the love and the support din binibigay mo sa akin. Grabe, napakabait mong tao, Simba. Mukha ka lang bitch talaga, pero napakabuti ng puso mo. Thank you sa lahat ng tiwala sa akin. Salamat din sa lahat ng binibigay mong comments about me when I do drag. Thank you so much. I consider you as my ate in drag. And yeah, I love you so much. And I will be forever here for you always. Tandaan mo yan. Hi, Zims! Happy birthday! Ano ba? Hindi pala birthday. Happy elimination! Sorry. No, Zims.
Kung mali yun, ikat nyo na lang ako sa mali. Pero, no, congratulations, Zimba. Congratulations on your very successful, very iconic, very pasabog na run sa Drag Race Philippines. I am super duper proud of you, Zims. Day one pa lang simula nung nakilala kita, I know that you have it in you. I know na sobrang laki ng potential mo. Kaya hindi ako nagdalawang isip to find opportunities to grab that opportunity para ipakilala ka kay Brigading at hindi tayo nagkamali. Look at you now. Diba? Nandiyan ka na kung saan ka talaga na mabagay. So, congratulations for everything, Zimba. Oo. Wala akong gustong sabihin kundi sobrang proud ako sa iyo. I promise to always be there for you no matter what. Kahit ano yan, James, hindi ko man napaparamdam lagi, pero lagi kitang chini-cheer. Lagi kitang chini-cheer. Cheer! But yes, I know greater and bigger and bolder things are ahead of you, Zims. Magtiwala ka pa lang lagi. Alam ko lagi ka naman nagtitiwala sa sarili mo eh. Sobra-sobra na nga eh. But no, Zims, thank you so much for everything. Maraming salamat for inspiring us, for always sharing your talent, your energy, your personality. At nandito kami, lahat ng buong House of Ding, ang lahat ng mga friends mo, lahat ng tito mo, at ang Taskas kung saan ka nakilala, ay kung saan kita nakilala, nandito kami supporting and rooting for you, Zims. Maraming salamat. And sige, congrats na rin natin si Precious sa successful na inspection. Okay. But yes, thank you so much. I love you both. And salamat. Hopefully mag-meet tayo soon. Huwag kayong mahiya magpa-picture or i-approach ako kapag nakita tayo. More powers to you. Godspeed. Bye. Cut. Ayan. Obligasyon naman. Hello Zimba, how are you? This is your drag mother. No, not just your drag mother, but your second mother from your real mother. Gusto ko lang sabihin sa'yo na I'm so proud of you, top 5. Diba? Ako top 6. Ako walang rubage, but you made it all the way. And I'm very, very proud of you. Sobrang sarap sa feeling na nakapagpadala ko ng someone na ginawa yung best niya sa loob ng competition. And lahat kami nakapanood sa'yo, kitang-kita namin yung pagmamahal mo sa magulang mo, pagmamahal mo sa Diyos, pagmamahal mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. And we're very excited na makita pa kung ano pa yung mga gagawin mo paglabas mo ng competition. This is just the beginning of the rest of your life, and the real race is on after Drag Race. So, galingan mo lang lagi, stay professional, stay humble, stay hungry. Diba? Ituloy-tuloy mo lang yung pagkatuto at pag-grow mo, because learning is the new winning, and I cannot wait to bond with you, celebrate with you, party with you, and see you everywhere here. Not just in the Philippines, but around the world. So, ituloy-tuloy lang natin yung greatness and excellence na ginagawa natin sa house natin. Continue to inspire me and all the people na nanonood sa'yo, because sobrang grabe yung impact mo sa aming lahat. We love you and thank you for being you. Love you, Zimba. Mwah. Hello, Paul. Sa aking bunsong kapatid. Ngayon ay si Zimba Ding na. Congrats, Paul. Masaya ako kung ano man yung na-achieve mo ngayon. So good luck pa sa mga susunod mong laban. At huwag mong kalimutan ng Panginoon. At syempre kami mga pamilya mo. Okay? Hi Paul! Gusto ko lang sabihin sa'yo na sobrang proud ako sa'yo at ang buong pamilya natin sa lahat ng narating mo sa buhay, at sobrang excited kami na makita pa namin yung mga future na gusto mong mangyari sa buhay mo, at lagi namin ikaw susuportahan sa lahat ng gusto mo, at kung ano man ang mga balak mo pa sa buhay ay pag-prepare natin yan sabay-sabay, at hindi man maging para sa iyo yung mga gusto mo sa buhay o maging para sa iyan, lagi mo tatandaan na lahat yan ay kalooban ng Lord sa iyo. So yun lang, be, excited kami sa mga journey mo pa na tatahakin. Yun lang, mahal kita, be. Ikaw pa rin yung Zimba namin, ikaw pa rin yung Paul, ikaw pa rin yung bunso namin sa bahay. Kung proud kami, sure akong mas proud si Papa at si Ate sa'yo. Yun lang, be. I love you so much. Hello, Zimba. First of all, I just want to congratulate you for being in the top 5 of Drag Race Philippines Season 3. Alam mo yan, love ka ng mga tito mo sa Adonis. So,
I remember una mong performance is sa Baxilog, di ba? Kasi alam namin na pasabog ka. Alam namin talented ka and marami kang ibubuga. For memory ko sa'yo, I remember when we were in Thailand, namimili tayo ng costumes for the Divine Divas concert. May nakita kang parang nakatalintas na African na buhok. Tapos binili mo. Tapos that time yung pala yung na-afford mo kasi parang di ka pa masyadong malapit. Tapos nag-show ka sa Thailand. Parang pinasok ka ni Briggs sa Strangers Bar ata yun. So nakita ko, so mga grabe, ang talented mo. Yun lang yung dala mong gamit. Tapos nakapag-perform ka and yung mga tao, grabe, ang daming tips sa'yo. So, yun lang, sobrang na-amaze lang ako na you can make anything out of something. And that's unique to you. Parang maraming hindi kayang gawin yun. So, yun lang, excited ako na makita ka being judged by RuPaul in an international stage. So, yeah. Ngayon pa lang mag-start talaga ang totoong journey ni Zimba Ding. So, good luck and I'm so excited for you, Nak. I love you so much. Bye. This is your Tita Venus. Congratulations. Unang-una sa lahat dahil nakapasok ka ng Drag Race, diba? Nakapasok ka ng Drag Race. You're blessed with connection, your family, and everything. And nakita ko yung speech mo nung nakaraan sa rampa. And parang feeling ko hurting ka pa rin dahil hindi ka umabot sa top 4. Pero alam mo, Day, sobrang dami mong swerte in life para ma-hurt pa. Sobrang dami mong ipagpasalamat. And, well, hindi naman ako psychiatrist. Bakit ko ba ito sinasabi? Pero, ayun, you're such a great person, great talent, and great taste-wise. Charing. Galingan mo lagi sa buhay mo and please keep your feet off the grass. On the ground. Okay, sis. Ay, nasa grass tayo. Okay. Grabe, dami nagmamasa Zimbadong. Zimbadong. Tawag ko sa kayo minsan sa ID, Zimbadong. Zimbadong, kamusta ka? Ayun, ako gusto ko magmensahe din sa'yo. Zimba, I'm so proud of you. Bibihira yung mga taong ganyan na ang laki-laki na na-achieve sa sobrang konting experience. Kaya ituloy mo lang yan. Sabi nga nila Brigading, ako excited ako makita ka rin sa ibang bansa. Tayo rarampa! Excited kami for you and we can't wait na makita pa namin ang paglipad mo sa mas marami pang opportunities. Ano naman ang masasabi mo sa mga taong bumati sa'yo, Zimbadong? Zimbading. Ayun, oh my God, sila bumuo ng Zimbading. So, thank you to my family, chosen family, sila House of Bing, Divine Divas, Adonis, tas biological fam, tas mga supporters, kay bumuo, kay Zimbading. If it wasn't for you guys, wala ako here now. So, thank you. Thank you kasi binigay kayo sa akin ni Lord. So, yeah. Thank you kayo kay Lord kasi binigay niya ako sa inyo. So. Thank you, Lord. Ayun. Yes! Okay. At special shoutout muli sa mga pasaway na bashers at bullies ng ating mga queens. Bawat mga words na pinopost natin ay maaaring makasakit sa ating mga queens. Kaya always remember to be kind. Diba, Zimba? True. Zimba, pwede ka, huling mensahe mo naman sa iyong mga supporters or bahala ka, bashers. Sige, kasabi sila. Now is your time. Hello, this is Zimba Ding from the Bright House of Ding, the fierce, the fearless, and the ferocious top 5 Drag Race Season 3. Rubach winner, supposedly 3. Tiring lang. But I just want to tell you guys, thank you. You know, my Drag Race journey doesn't end in Drag Race Philippines because that's the start of, that's the audition for me para makapasok international franchise. Oh my God. I swear to Lord, you're gonna see me there. So, see you. Sponsor me. Sponsor me. Send Gcash number. Send Gcash. At sa mga gusto po magpa-shoutout dito sa Alugbati, mag-comment lang kayo sa ating YouTube channel. Just type Precious Paula Nicole, subscribe, like, and share mga ka-partners. Use the hashtags Alugbati, Inspection, and Drag Race PH para mas madali namin makita ang inyong mga pack
na comments. Okay, Zimbading, maraming salamat sa pagsanga sa amin today sa Inspection. Alam kong pagod ka sa dami ng mga blessings at mga shows mo, pero pinaunlakan mo kami. I love you. Congratulations, pasok ka sa top 5. Napakalaking tagumpay na yun, and I'm sure the future is so bright for you, Zimbading. Always remember na isa ka ng Ruger! Sister na kita! This is your Inspector with a precious heart, precious sparkle, and see you next week dito lang sa... It's...